Hello guys, good morning. Anyway, what we gonna do today? Update tayo guys sa ating factory job dito sa Amerika. Anyway guys, today is Friday dito sa amin at nagbabago na yung weather. Nag-change na naman guys. It's October, ang lamig na sa labas. Anyway, kung makikichismis kayo sa akin kung ano yung ginagawa ko, naglalagay ako guys ng Aquaphor sa paa. Kasi, kailangan din natin alagaan ang ating paa. Nagkakaroon tayo guys ng asan na yung isang socks ko? Oh, right here. Yung kalalakad ba guys sa factory. Kalalakad doon sa semento. Nagkakaroon na guys ng banyon. Ano bang tawag doon? Yung doon sa hinlalaki ng paa natin, nagkakaroon na siya ng bukol. Ayan. And then, kalaunan yan, mag-worse na siya ng mag-worse kung hindi siya maaalagaan or maaagapan. Ayan. Tsaka nagkakaroon tayo guys ng if you wear socks all the time, kahit naman siguro sa Pilipinas, di ba guys? Kasi napansin ko yung mga tao doon, madalas mayroong mga crack yung mga paa nila dito. Dito. Kasi 'di ba, hindi sila nagmo-moisturizer or whatever. Basta bahala na lang. But anyway, syempre nandito tayo sa Amerika at alam niyo naman na ang trabaho natin ay factory at ang trabaho ko sa factory ay nagbubuhat at lakad ng lakad. Kasi tayo ay floor supply. Ayan. So, that's for today vlog, guys. Updated lang tayo sa ating ganap-ganap sa buhay. Dito sa America. Ganap-ganap sa Amerika as a factory worker. Anyway, as usual, naku, nilalamig ako. Like I said, guys, taglamig na naman. Yan ilang taon na ako dito sa Indiana. Until now, I could never be used to this weather. So anyway, samahan nyo ko mag-prepare ng ating babaunin sa work. So first, syempre magluluto muna tayo ng kape. Pero wala akong guys, yung barakong kape. Meron lang ako hot choco. So anyway, hindi na uso yung takure, init sa kalan. Nilalagay ko na lang sa microwave. Kasi ako lang naman guys yung nagkakape dito. Tapos na yung ating tubig. Oh, ito guys yung ating hot choco today kasi wala nga tayong barako na ubusan tayo. Mamaya, pupunta ako mamaya sa grocery para bumili ng barakong kape. Kasi alam ko mas healthy yun, diba? But anyway, ano ba ang ating life update dito sa ating pinagtatrabaho? Alam nyo guys, pag nagsasabi akong pinagtatrabahuhan, nabubulol ako, parang What? Nabubulol ako. So anyway, today's video, tayo ay mag-update lang guys sa factory job natin dito sa Indiana, America. Ang ganda no? Trabaho dito sa Amerika. Wow! We are working as a factory worker here at Indiana, USA. Anyway, what's the updated? Not much. Except, lately, we've been working a lot of overtime. Ayan. Anyway, this video guys is just update and randomly. Randomly. Wala tayong ibang team. Basta, updated lang sa inyo.
kung ano yung mga ginagawa-gawa, buhay-buhay. Or buhay-buhay sa ating trabaho. But like I said a while ago, it start getting cold. Yes, lumalamig na naman guys. Panahon na naman ng makakapal na jacket. Habang nagkukwentuhan tayo, mag-ready tayo ng ating kakainin. Kasi anong oras na ba? 4:43 a.m. Oh, diba? So anyway, ano ba ang updated? Sa ngayon guys, diba, if you've been following my vlog, I already told you guys many times na ang aming Saturday or ang aming day off is Monday. But, lately, nasa fridge yung rice namin. But, lately, we've been working a lot of hours. So, pumasok kami ng Monday. So, overtime na yun, guys. Okay? Ngayon, overtime, kahit bugbog na yung katawan natin, sige lang. Kasi, di ba, naalala nyo yung mga nakaraang araw, nagre-reklamo ako na short yung paycheck. So, ngayon, go, todo na to. Para meron tayong overtime. At saka, syempre, alam nyo naman, Pasko ay sumapit. Malapit na naman ang Pasko. So, meron tayong, magbibigay tayo ng kaunti sa Pilipinas. Hindi na siguro karami as usual. Kasi nga nagkaroon ng issue, pamilya sa Pilipinas, samaan ng loob. So, ang masasabi ko na lang, by the way guys, commercial, bumili ako ng chicken kahapon. Fried chicken. Tapos kahapon nagluto si Mr. ng fresh na rice. So, okay, back to the istorya. So, itong sahod na to guys, I'm happy kasi may overtime, meron tayong extra money. Kasi alam nyo kung bakit. Magbibigay tayo ng pera para sa magulang sa Pilipinas. Hindi siya kalakihan, pero it's better than nothing. Diba? Wow! Yun na lang ang masasabi ko. Kasi yun naman yung totoo. Hindi naman tayo mayaman sa Amerika. Ano lang tayo guys, factory worker. Baon ko, chicken breast. So, akala ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas, once you work in the US, they automatic think like we're rich. That's not true, guys. Ang kagandahan lang, guys, sa Amerika, pag nandoon ka sa Amerika, nagtatrabaho ka, kahit ano pa yan, may pera ka kasi may trabaho. Hindi porket na sa Amerika ka, may trabaho ka, mayaman ka na. Hindi yun totoo. Yan ang ating, yan ang, anong tawag nun? Yung palaging tingin nila sa atin sa Pilipinas. Taga-Amerika yan. Marami yung pera. Hindi nila alam na ang buhay sa Amerika ay hindi biro. Na-prepared ko na guys yung aking lunch. Ito lang yung lunch ko today. Like I said, today is Friday. I don't know if we're working 12 hours today, but I don't care. If we work 12 hours today, that's fine. Basta meron tayong pangtanghalian, yun ang importante. Anyway, upo tayo sa ating mahiwagang recliner couch. So anyway, ano ba? Ito ba yung sasabihin ko? Yeah, yan ang problema sa atin sa Pilipinas. They always think like, once you live in US, they think that we are rich. That's not true. We are not rich here, guys. Alam nyo ba, yung sasahudin, okay, for example, masaya ako kasi meron akong, siguro mga total ko ng sahod, pumasok ako ng Monday, we work 11 hours,
siguro 15 or 17 hours overtime. So, that will be total of 50, 57 ba? Kung tama yung math ko. Yeah, 57 siguro ganyan. So, mayroon akong extra dagdag kasi syempre may overtime tayo, di ba? Yung extra overtime ko, guys, inano ko na yan. Kino-compute ko na. Oh, prepared ko na yung padala ko para sa next month. Kasi nakapadala na ako. So, prepared ko na yung padala ko sa next month. Tapos, guys, bayaran na ng tax. So, babayaran ko yung tax doon sa bahay namin kung saan ako lumaki. Sorry. Kung saan kami lumaki, which is yung sister ko nakatira ngayon. Ako yung nagbabayad ng tax. Tapos, guys, meron akong biniling lote na kailangan ko na rin bayaran yung tax. So, naka-budget na yun, guys. Tapos, syempre, habang maaga-aga pa, magsasave na tayo ng paunti-unti para sa Pasko. Oh, hindi lang para sa Pilipinas, no? Para rin dito sa Amerika. Kasi syempre, pag Pasko, kahit pa paano, magbibigay ka rin ng paunti-unti sa mga anak. Syempre, may anak tayo, magbibigay tayo, ganun. Kumisan, mas maraming mga sale at saka clearance pag malapit na kami sa Pasko. Tinatawag nilang Black Friday. Ayan. So, hindi kami mayaman, guys. Porket nandito kami sa Amerika, hindi po kami mayaman. Simple lang po ang buhay. Kung ano yung nakikita nyo, meron kami, it's because meron kaming perang pangbayad. Kasi nga, meron tayong trabaho. But anyway, ganun po ang style to sa amin. Salamat pag may overtime. Pag walang overtime, di wala. Nga tayo, di ba? Ganun lang talaga ang buhay. Pag may konting pera na naitipid at naitabi dahil meron tayong overtime o meron tayong pang treat sa atin, pagkain sa labas, ganun. Guys, pag halimbawa na i-prepared ko na yung pagkain ko ng maaga, I have few minutes left. So, this is what I do. I sit down in this couch. This is my favorite spot. This is my favorite living room. We have the one a little bit bigger than this one. Kung napapansin nyo yung inuupuan palagi doon ni Mister. Hindi ako mahilig magtambay doon kasi wala siyang bintana. Parang ang dilim-dilim ba? So, we call that parang theater room. Ganon. Sinihan. Ganon. Kasi madilim siya. Hindi ako mahilig sa yung kulob na lugar. I like more the sunlight. Ganon. Kasi natural sunlight. Parang feeling ko yung magaan sa katawan. But anyway, ganito yung ginagawa ko, guys, kapag meron akong extra minute, nanonood ako ng balita sa Pilipinas, and ngayon, guys, yung pinapanood ko yung lindol. Nakakatakot na talaga sa atin sa Pilipinas, Nakuha na natin lahat sa Pilipinas, no, guys? Nakakaasar. O, pag magpapagawa ka ng bahay, iisipin mo, kailangan earthquake proof. O, gusto natin magkaroon ng second floor na bahay kasi yung flood.
Pero nakakatakot kasi may earthquake. O, saan tayo pupunta, di ba? Tapos meron pa tayong baha. Tapos malakas pa yung hangin sa atin. So, it would be nice to have a second floor. So, just in case na merong baha, safe tayo, meron pa rin tayong matutulugan kasi meron tayong second floor. Pero, may earthquake. So, yan talaga guys, yung mga bagay-bagay sa Pilipinas na kung iisipin mo, nakaka-stress talaga. Ako guys, nagdi-dream ako na magpagawa ng bahay. Pero hindi guys yung malaki. Hindi ako nagdi-dream ng malaking bahay kasi dito sa bahay namin, nalalakihan na ako guys. For me, it's big. I can even, like I told you guys while ago, I don't even go in the red couch over there, yung red recliner doon. Hindi ako pumupunta doon. Ito lang yung room. Ito lang yung living room na talagang tinatambayan ko. Dito ako nag-i-edit, dito ako nanonood ng TV, kasi nandito yung bintana, tapos merong pintuan dito. Pag binuksan ko yan, yung natural light pumapasok. So, ito yung paborito kong tambayan. So anyway, isa yun sa reason kung bakit ayaw kong bumili ng or magpagawa ng malaking bahay. Gusto ko yung tama lang. Kasi nga, unang-una, o yung electric bills, o pangalawa, yung lilinisin, di ba? Maraming responsibilidad. At saka, yan pa nga, yung pinag-uusapan natin kanina, dream ko magkaroon ako ng maliit na bahay pero may second floor. Ayan, paano ka magse-second floor kung ang lindol pataas ng pataas? O, 'di ba nakakabaliw? I don't know why Philippines have it all. Possible of tsunami. Ay, naku talaga. Nakakatakot guys yung earthquake talaga ngayon. Talagang na ano ko guys, natatakot ako. By the way guys, baka hindi ko pa naikukwento sa inyo. Dito naman sa Indiana, dito sa lugar namin, sa Amerika, ano bang tawag nun? Calamity? Tawag ba doon? Sorry if I say it wrong. Katulad, for example na lang, sa Pilipinas, di ba, lindol, ulan, ano pa ba yung mga ano natin, flood, gano'n, no? Dito naman sa amin, wala kaming flood, wala kaming lindol, may ulan, pero hindi yung bagyo, wala kaming ganon. Pero ang meron sa amin ay tornado. Pero dito sa tinitirhan namin, hindi kami daanan ng tornado. Ang daanan ng tornado madalas yung mga open field, yung malalawak na field, taniman ng mga soybeans, taniman ng mga wheat, alam niyo ba yung wheat? Did I say right? Wheat, ganon. Basta yun yung yun ang tinitira ng mga tornado, yung mga open field. Ayan. Mga pronunciation ko no? Yun lang guys. Kaya, I'm sure napapanood niya naman sa TV, di ba, yung tornado. Yun lang, meron certain part or certain area na talagang daanan ng tornado. Swerte lang kami kasi itong tinitirahan namin, itong area namin, hindi siya daanan ng tornado. O, di ba? Meron din kami ditong snow. Yung snow naman, syempre, alam niyo naman tayo, lumaki tayo sa Pilipinas. Ang katawan natin ay built sa heat, 'di ba? Hindi tayo built sa cold weather. So, kita nyo ngayon, October na dito, konti pa lang yung lamig niya, konti pa lang ha. Nanginginig na tayo. Kaya mamaya pagpasok natin sa work, doble-doble na yung suot nating Hindi pa naman super cold. Siguro mga light sweater lang yung susuotin natin para hindi tayo matugin.
So, yeah, yan ang ating update today. I'm getting behind nga pala guys sa tawag nito. I'm getting behind for my editing. Pasensya na guys if I'm getting behind kasi if you working a full-time job, ang hirap guys ng I would love to be put my 100% sa sa pagba-vlog ko. Walang problema sa ganito, like mag-video tayo, ang challenge talaga is editing. Ayan. Yeah, I think that's the most challenging sa mga taong vloggers, the editing. Kasi it takes time to edit the video. Ayan. Tapos, like I said, di ba guys, ang gamit ko yung cellphone pag nag-edit ako. Kasi nakasanayan ko na. Tapos, wala akong time na mag-experiment dun sa laptop ko. Which is, I have a laptop, pero mas nadadalian pa rin ako guys sa cellphone mag-edit. Kung minsan, yung internet, nagkakaroon din ng konting issue kasi cellphone. Siguro kung sa laptop, baka mas mabilis. Kaya lang sa cellphone. So, sorry guys kung hindi ako makapag-upload ng video every day. But I did try. I enjoy doing the vlogging and sharing with you guys kung anong buhay dito sa Amerika as a factory worker. Kasi nga, 'di ba, meron tayong mga ugaling Pilipino na akala nila once you live in abroad, yung expectation nila it's big. Yeah, they think you're rich like that, but it's not true, guys. But anyway, kahit nakatira tayo sa ibang bansa or nakatira tayo sa Amerika, ang mga Pilipino mahilig tayo mag-side-side. O, side-side yan ha. Taga-Amerika plus full-time job. O, like for example, the whole week, we work Monday, 12 hours or 11 hours. And then Tuesday, 12 hours. Wednesday, 12 hours. Thursday, 12 hours. Today is Friday. I don't know if we're working 12 hours. But I'm thankful if we work 12 hours. Kahit yung talampakan ng paa ko, guys, grabe na. Sumusuko na talaga. Ang ginagawa ko na lang, niro-roll ko siya sa bola. What happened? Namatay yung... Ang ginagawa ko, guys, niro-roll ko na lang sa bola. Para yung sakit ng paa ko, guys, ito, pakita ko. Ito siya, guys. Niro-roll ko yung paa ko dito para yung sakit medyo makatulong siya. So, what I'm saying is, kahit nagtatrabaho tayo dito sa Amerika, at kahit nagtatrabaho tayo ng Monday to Friday, at sometimes we work long hours, syempre, dugo na nating mga Pilipino yung mag-side-side. Kaya today, pag-uwi ko ng trabaho, dediretso ako sa grocery store, tapos bibili ako ng mga ingredient kasi tayo ay may order. Ayan. Hindi naman siya yung talagang order na pang iba-ibang tao. Order siya kasi yung Filipino friend natin, na mimiss nila yung niluluto ko. Kaya nag-order sila. O, di may side-side tayo, di ba? See, kahit tayo na sa Amerika at tayo ay nagtatrabaho ng ilang hours, nagagawa pa rin nating mag-side. Kaya, sana, yung nasa tao rin talaga kung matyaga ka, kahit nasaan ka, nasa Pilipinas, nasa Amerika, kung saan ka man sa mundo, kung hahaluan mo ng tiyaga, talagang magagawaan ng paraan. So, that's it for now, guys. Magre-ready na rin ako. 5:04 a.m. na.
But anyway, sana hindi kayo na-bored sa aking video today. I've just update lang kayo guys sa factory work natin the whole week. Ayan. Like I said, we work a lot of hours. I'm very thankful kahit masakit na yung paa ko. Most of the time guys, ang reklamo ko talaga yung paa, yung talampakan. Kasi ang suot naming sapatos is steel to, meron siyang bakal. So bali yung dalawang shoes, siguro naglalaman siya ng 5 pound or 3 pound. So mabigat, bit-bit mo yun. Kada lakad mo, bit-bit mo yun. Oh my God. Well, that's it for now guys. And by the way, please guys, don't forget to subscribe to my channel to help me out and supporting my new channel. Yan. And if you are kind and nice to me, please don't forget to click the hype. Bago siya sa ating YouTube, and if you click it and you give me one, it will help to boost my channel. Ayan. As of now, guys, yung aking channel, like I said, bumaba siya. Bumaba siya talaga big time. Yeah, I do have a lot of subscriber, but that was yung dati kasi, like I said, nagdadala ako ng Filipino food, then American coworker trying the Filipino food. So, doon tumaas yung aking mga subscribers and views. But now, it's because I'm no longer allowed to do that at work. So, I'm doing and show it to you guys, my daily vlog, my daily life as a factory worker here at Indiana. So, yun na yung vlog ko guys. Like, daily vlog, introducing my life here at Indiana as a factory worker. So, that's it guys. Please support my channel. And then later on, ipapakita ko sa inyo yung konting ganap-ganap sa Friday natin dahil meron tayong order para sa Saturday na party. Hey, $20 is 1,000 pesos. Saan ka kukuha ng 1,000 pesos sa panahon na ngayon? So, hahaluan lang natin ng sipag at tiyaga at motivation. Even though we work too many hours the whole week at masakit na yung paa natin, go lang habang kaya, diba? Kasi, kahit maliit na lang yan, barya-barya lang yan, makakabuo tayo ng 1,000 or $100 sa barya-barya. So, tsatsagaan natin, pagtsatsagaan natin, at blessing yun na kahit konti, meron tayo. So, that's it for now, guys. Napahaba na naman yung kwento ko. And like I said, please support my channel and don't forget to click the hype. That's it, guys. Mamaya ulit, pag-uwi ko galing sa trabaho.